Sinisilip na ng NBI ang mga paratang ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagdala raw sila ng limpak-limpak na pera sa ilang mga politiko. Wala raw sasantuhin ng ahensya saan man sila dalhin ng ebidensya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Iniimbestigahan na ng NBI ang mga paratang ng mga nagpakilalang dating Marines at security personnel umano ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico na nag-deliver daw ng male-maletang pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, tiniyak ni NBI Director Melvin Matibag ang impartial investigation sa mga aligasyon. Tingnan natin yung veracity. But at the end of the day, saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Yan, ito lang sa akin, sir. Okay? With all due respect, sana po ang imbestigahan natin yung pagdi-deliver ng maleta. Kung totoo bang nag-deliver, yun ang question po dito, sir. Hindi ko po tinatawaran ng inyong galing. Pero ang question dito, ang gustong malaman ng taong bayan, ang illegal dito ay kung totoo bang nag-deliver sila ng maleta kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, sa mga congressman, kay Laila de Lima, kay Trillanes, at kung kani-kanino pa. Yan po ang issue. I hope gagawin nyo yung trabaho ninyo sa pag-iimbestiga doon kung totoo o hindi yung pagdi-deliver ng maleta. Hindi kung ano yung personalidad ng bawat Marines na to. Kasi baka mapunta tayo doon ulit Para hindi na tayo parang NBI niyan. Hindi na tayo parang investigador. Para na tayong media. Ang binabanatan yung personalidad. Para na tayong si Lacson niyan. Ang binabanatan yung personalidad. Yung mga sundalo. Hindi po yun ang under investigation. Ang under investigation yung corruption. Again, kung totoo yung pagdi-deliver ng maleta o hindi. Sabi nyo, wala kayo sasantuhin. At kung saan dadalhin yung ebidensya, pumunta tayo doon. Pero medyo natatakot kasi ako sa mga ganyang salita, sir. Di ba? Hindi ko po kayo tinatawaran ng inyong galing muli. Pero yan din ang sinabi ng ICI. Kung saan tayo dadalhin ng investigasyon. Kung saan dadalhin ang ebidensya. Sinabi din ni Boying yan. Sinabi din ni Ping Lacson. Sinabi din ni Tito Soto. Yung ebidensya papunta kay Bongbong Marcos. Yung ebidensya papunta kay Tambaluslos. Sino ang pinakukulong? Dating senador. Sino pinaiimbestigahan? Senado. Hindi nyo ba nakikita? Dito sa mga manonood, hindi sa inyo to, sir. Hindi nyo ba nakikita? Ligtas yung mga congressman, yung mga may anomalyang ghost projects. Ligtas. Hindi naman tayo sumunod doon kung saan dinadala yung ebidensya Ang instruction ni Pangulong Marcos dito, ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat. Kahit sarili. Magaling. Ito ang instruction ni Bongbong Marcos, lahat. Ibig sabihin, kahit sino pa yan, kahit patungo yan sa anak ko, kahit patungo yan sa pinsang ko, kahit patungo yan sa akin. The law applies to everyone. Sabi ni Bongbong Marcos, Sabi ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo sagot ni sir. Niya, kahit siya mismo. Well, I don't think na darating tayo pa ron na kailangan tingnan muna natin yung ebidensya. Kung dali Diba? Okay, ulit para marinig nyo. Na darating tayo pa ron na lahat. Kahit sarili niya, kahit siya mismo. Well, I don't think na darating tayo pa ron na kailangan tingnan muna natin yung ebidensya. Ayan. So parang sinasabi, kahit siya, I don't think darating tayo. Alam mo, hindi ko alam kung tama po pagkakaintindi ko, sir. I may be wrong. Pero pagkakaintindi ko doon, parang hinuhusgahan nyo na I don't think darating tayo doon. Kasi sabi niya, kahit siya, referring to Marcos, kahit si Marcos ang imbestigahan, I don't think darating tayo doon. So ibig niya sabihin, sa aking titingnan nyo kung tama ba yung aking pagkakaunawa. Palagay ko hindi na tayo darating kay Bongbong Marcos. Parang naniniwala na siya na hindi totoo na involved sa deliveran ng maleta si Bongbong Marcos. Tama ba ako naintindi o mali? Ulit, para tuloy-tuloy natin Lahat. Kahit sarili niya, kahit siya mismo. Well, I don't think na darating tayo pa ron na kailangan tingnan muna natin yung ebidensya. Kung dalhin man daw sila ng investigasyon sa palasyo, ipipresenta raw nila ito ng mabuti dahil layo niya nga raw sa kanyang pag-upo bilang bagong director ng Bureau ang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Yun! Maganda yun siya. Ang hirap lang kasi ngayon, Attorney Karen. Ang dami ng investigador at abogado sa social media. Of course, oo. Pag Kaya lumabas nga- yun, ang daming opinion.
Hindi, ganun talaga, sir. Alam mo, ganun talaga. We have to adjust doon sa panahon. Sir, wala na po tayo sa 1973. Nasa 2026 na po tayo. So, lahat yan may opinion. Alam mo, something good doon sa lahat may opinion. Hindi na po maluloko taong bayan eh. Huwag niyo pong masamain, sir. Ha? Alam kong matalino kayo. Pero hindi po katulad nung panahon ni President Marcos Sr. ang nakawan. Makontrol mo lang ang media, tatanggal ka ng 20 years. Ngayon, hindi po. Kasi hindi pwedeng katulad, halimbawa na lang, na maraming nagsasabi, even si Attorney Baligod sinabi niya, may mga nasa payroll, may mga na-deliveran na mga trolls at media. So kahit kontrolin mo yung mga trolls na yan at kontrolin mo yung mga media na yan, mainstream media man yan, may magsasalita at may magsasalita. May opinion. Sir, wala po akong question matalino ka kaya ka nakapwesto dyan. Pero hindi lang ikaw ang matalino. Minsan nga, daig pa nung bobo yung matalino kung nagsasabi ng totoo yung bobo kesa yung matalino na iniiwas sa totoong issue. Hindi po kayo yan, sir. Nililinaw lang natin. Baka patawag nyo ako dyan. Okay lang din naman. Karapatan nyo yan. Ang sa akin lang, talagang lahat magkakaroon ng opinyon. At dapat yun, sir, ay ikakatuwa ninyo. Dahil gagalaw ang demokrasya. Unless pipigilan. Ibig sabihin, martial law tayo. Wala naman tayo sa martial law. So, matuwa tayo kung may opinyon lahat. Nagtataka rin ang director kung bakit nauna pa ang press conference ng 18 Marines kesa sa mismong paghahain ng kanilang affidavit. Apela ni Matibag sa Ganito yan in-explain. Bakit nauna pa yung press conference kaysa pag-offer ng affidavit? Hindi ko alam. Kung ito ay may patungkol doon sa ombudsman, kasi kailangan nila magsalita. Dahil ang explanation ni Attorney Baligo dito is kasi baka gumalaw ang ombudsman at sabihin, okay, wala na munang ipagbabawal muna magsasalita, iimbestigahan na namin. Hindi na lalabas sa publiko. Tapos noon, aabutin na naman tayo ng kopong. So, sa madaling salita, tutuloy-tuloy yung delivery ng maleta. Sa madaling salita, magtutuloy-tuloy ang ghost projects. So sa madaling salita, magtutuloy-tuloy ang nakaw. So ang ano nila, magsalita. Yun nga ang tanong ko kanina kay Attorney Baligod eh. Pabor ba kayo? May imbestigahan sa Senate hearing? Or yung demanda? Kasi baka pag demanda, hindi na kayo pwede magsalita. Sub judice, patay na naman ang investigasyon. Wala na naman magsasalita. Siyempre, pag nasa kaso na yan, natahimik na yan, it will take years na naman. For the meantime, ubos ang kaban ng bayan. Kaya nga maganda yung sinasabi ni Senator Amy na parang lumalabas, ayaw ni Tito Soto at ni Pinky Lacson. Again, as I see it, ayaw nila again imbestigahan sa Senado na gusto naman ni Amy. Parang yung dalawa lumalabas Sa aking opinion lang, yung dalawa parang ayaw ng mga investigasyon. Diba? Ang gusto nila imbestigahan yung credibility ng mga Marines. Hindi po yun. Yung credibility, ang tinitingnan natin, dapat yung credibility nung deliveries. Andun ang issue, sir. Matibag sa publiko, hayaan muna silang gawin ang kanilang trabaho bago husgahan ang mga personalidad na isinasangkot sa kontrobersiya. Para sa agenda, Andreas May punto naman kasi sabi niya, bigyan muna silang time magtrabaho bago husgahan yung mga personalidad. Ganun din, sir. Hindi naman kasalanan ni sir. Kaya lang meron kasing mga the likes of Claire and etc. and the trolls na ang binabanatan yung Marines Hindi naman nakafocus doon sa kanilang isiniwalat. So sa madaling salita, minsan hindi rin natin masisi, sir, kung yung ibang tao hinuhusgahan na agad etong mga personalities na pinagdideliveran di umano. Bakit? Kasi hindi rin naman nila sinasagot Diba? Una. Pangalawa, ang sinisira naman credibility nitong mga Marines. Ganun din sila. So sa madaling salita, ang gusto nilang usapin about personalities, hindi ebidensya. So sana it applies to everybody.